Okay, testing. Anong sinasabi ko? La, okay, take 2. Maalala ko na ba? Hi guys! Welcome back to my channel. This is Ana Kay Villalobos, and for today's video, I'm going to share with you my current obsessions, current favorites. So kung gusto nyo malaman yung mga ina-enjoy ko lately, please keep on watching. Oh! So alam nyo naman guys na hindi ako lagi naglalabas ng mga current obsessions or current favorites video because mas less na yung binibili ko and mas lalo ako nagtatagal sa mga ginagamit ko na talagang nagugustuhan ko. I'll be separating this into different categories like beauty, lifestyle, gadgets, mga ganyan. So isa-isahin natin and I'm going to start with beauty. Meron akong kodigo dito dahil inilista ko talaga silang lahat and we'll be starting off with setting powders. So I have two favorites. One I got sa small size and the other one dun sa kanyang regular size. Laura Mercier Loose Setting Powder Ultra Blur, and this one is the loose version kasi alam ko meron ng pressed version. I have already ordered it and hopefully it's going to be as good. Pero may excuse ako para orderin yun kasi maliit naman yung binili ko dito. And this has been with me for a long time. Matipid siyang gamitin. Pinakagusto ko dito is like the ordinary Laura Mercier setting powder. Talagang maganda yung oil control nito and nagtatagal buong day yung makeup. This one naman may additional feature siya na ultra blur. And for me to compare, mas less yung white cast nito doon sa naunang translucent version. Mas medyo warm siya ng konting-konti, pero if you're going to compare with other powders, talagang may natitira pa rin na white cast. Will I be buying the big version already since gustong-gusto ko to? For now, hindi pa kasi parang nakakalahati ko pa lang siya at matipid talaga siyang gamitin, kaya okay pa ako dito. Alam niyo, suggestion ko lang no, masaya palang bumili ng mga ganitong kaliit na setting powder kasi yung ganitong size, yung ordinary size, napakalaki talaga niya sa makeup bag kung kayo ay nagdadala ng makeup sa labas or pag nagta-travel. Ang cute nung ganito. Next naman, if I want something na mas malapit sa kulay ng balat ko, I'll be using this one from Huda Beauty. This is the Huda Beauty Loose Baking and Setting Powder in the shade Peach Pie. So meron siyang peach undertone na somewhat nagko-correct because I don't use a separate corrector for my concealer. Diretso concealer ako dahil feeling ko pagka gumamit ako ng corrector and then concealer, sa sobrang lalim ng mga lines ko, mas lalo lang magsisettle yung concealer. So yun nga, concealer lang and I use the aid of this powder for that one. And alam nyo guys, pagdating sa oil control, ito yung panalo. Ito ay mas lamang lang kasi mas balat siyang tingnan. Maybe it's the shade, I'm not sure, but mas less kasi yung white cast dito as compared kay Laura Mercier. So depende na sa inyo. Kung gusto nyo mas balat, this one, Huda Beauty. Kung gusto nyo na mas grabe yung oil control, use the Laura Mercier one. San sila nagkapareho? Pareho silang matte, as in matte na matte. Mag-iiba lang sila ng finish sa face if you're going to use a different setting spray. Pwede naman kayo magpaka-glowy with this one. Just use a separate setting spray for that purpose. Ganito yung itsura niya sa loob, so you guys have an idea. At talagang ganito ang setting powder, manage your expectations. Nakita nyo yan? Dinadala ko kasi to pagka halimbawa umaalis kami and hindi mo maiiwasan. So, huwag kayong gagaya sa akin para malinis yan. Please use a puff para magstay yung powder sa ilalim. Matigas lang ang ulo ko, kaya ganyan yan. Hala, puro ano na ako. But yun kasi mesh yung kanyang pinaka-sifter. Ito naman, the regular plastic sifter. So, ganyan din yan. So, wag niyong tatanggalin yung puff ninyo sa ibabaw at wag matigas ang ulo. Actually, any of these two, basta alam kong meron ako sa bag ko tapos kailangan plakado yung makeup ko, safe na ako. I know those are kind of pricey setting powders, pero ako na nagsasabi sa inyo di ba minsan may mga makeup na ang ganda ng lapat niya, hindi lang siya long lasting. Those setting powders will solve it for you. So, wag kayong manghinayang when it comes to getting mga quality setting powders kasi very powerful ang mga setting powders. Just don't overdo it or else it will emphasize yung mga lines na meron ka. Since tumatanda na and mas nagiging less oily yung mukha ko, mas less na yung kailangan ko with those powders. Next items, mga setting sprays, 3 to. Kayo na lang ang bahala mamili. Sometimes I use them alone, sometimes pinagpapatong ko. So, let's start off dun sa talagang pang-set ng makeup, fixing mist kumbaga. Kasi itong dalawa mas more of skincare sila. This one was sent to me by Pixi. This is their Pixi Makeup Fixing Mist with Rose
water and green tea. Medyo cloudy tingnan yung kanyang liquid. So, akala ko nung una, matte siya pag spray. Kasi usually, pag medyo cloudy, yun yung may mga mattifying na feature. Hindi, guys. It's a very simple bottle, but I find that I really like yung finish na binibigay niya na hindi siya matte, hindi siya natural. Medyo may konting-konting, ay actually, gamit ko siya ngayon. May konting-konti siyang shine sa tamang places na hindi ino-overdo yung pagka-dewy. And alam nyo, matipid siyang gamitin. Mostly kasi pag gumagamit ako ng mga setting sprays, naliligo talaga ako. Hindi ko pwedeng gawin yun dito. This one, I just do 1, 2, 3 sprays and sapat na yun. And it does really help with making your makeup last longer for the whole day. Now, moving on dun sa iba namang mist, these are skincare sprays. I'm going to start with the La Mer. It's the La Mer The Mist, and I have been using this for the longest time. I just rekindled my love for this one, so bumili ako ng bago, and hindi siya pang set ng makeup, but I do not know why whenever I spray something on my face after ko mag-makeup, mas matagal pa rin siya kaysa sa wala kang spray net. Siguro mas nagme-melt yung makeup ko sa balat ko, mas mukhang natural, and mas nate-temper yung makeup. Ang finish naman nito is natural finish, hindi kasing gluey nung Pixi. On days na sobrang light lang ng suot ko na makeup, ito lang ang suot-suot ko para feeling ko skincare lang din yung nilalagay ko sa ibabaw. Kung gusto ko naman nung pinaka-glowy out of all the setting sprays na pinakita ko, dito tayo kay Dalba. I have done several videos and Instagram stories about this one, and very iffy ako nung una kasi nga talagang makikita mo pag nakapatong siya sa vanity mo, nagsiseparate yung oil doon sa isang liquid because this is a bi-phase solution. So that's normal. All you have to do is shake yung setting spray, yung solution, and then saka mo lang siya sa spray. It contains white truffle. Pero alam nyo, itong si La Mer, meron daw siyang La Mer broth. Ito din, don't overdo yung use nito dahil masyadong magiging dewy ang mukha mo. Lalo na kung oily ka, sapat na yung isang layer. Pero ako, kahit oily combination ako, hanggang mga 2 layer kaya pa. But yeah, if you want to achieve that dewy kind of look, this one is for you, si Dalba. Again ha, sa tatlong to, ang pinaka nakakapagpatagal is si Pixi. The 2 other ones, nag-help naman siya, but then they are more geared towards yung skincare na benefits. Sisingit ko lang din dito, si Dalba meron siya nung small version. Out of all the setting sprays, kung gusto nyo nung merong pinaka-pocketable, madaling dalhin sa bag, siya lang ang may small version. Now, moving on to concealers, meron akong ginagamit na 2. It's just that yung isa ay hindi ko pa pwedeng ipakita, but itong isang hawak ko is from Tower 28. It's their Tower 28 Serum Concealer. Ang shade ko is in EP. A bit lighter on my skin tone, pero mas gusto ko kasi siya dito sa under eyes. Since this is a serum concealer, if you're going to compare, yung consistency po niya is mas manipis o mas malabnaw kaysa sa mga ibang concealers. But then, may coverage, guys. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya, na kahit thin ang consistency, meron pa din coverage. Siguro, kukuha pa ako ng mas darker na shade for my blemishes, kasi pag sa blemishes ko sa face, mas gusto ko yung medyo mas dark ng konti kaysa sa ginagamit sa under eyes kasi mas concealing siya. Okay din naman siyang gamitin sa mga blemishes on the face. It's just that siguro yung shade na nakuha ko is more of for my under eyes. This is made in Italy pala, itong concealer na ito, and I've been enjoying this lately. Wala naman ako masyadong masabi dun sa pagka-serum niya. Yung aking dark under eyes, hindi na ako maasa na mawawala yan kasi yan is because of my genes. And minsan daw sabi nila pagka puyat, stress, pero sa totoo lang sa akin, simula bata pa lang ako, kahit 24 hours ata ang tulog ko, hindi matatanggal yan. So, hindi ko na siya inaasa sa pagka-serum nito. It's just that I like that it's a serum concealer because of its consistency. This other one, I'll be saving for some other session. So, for brushes, from one brand lang itong recommendation. These are from BK Beauty. It's a brush brand owned by a YouTuber na makeup artist din. And I mostly see this from YouTubers na either makeup artist o di kaya hindi pa ganun kataas yung following. So, na-curious ako and sinerch ko siya, and I bought few brushes for myself. I have the 106. This is yung for blending ng mga foundation, bases. Then, I have the 101. This is yung dense brush na ginagamit ko when I contour and whenever I use cream bronzers. Next is 109. Sobrang gusto ko to. This one I use for the Arcadia Beauty blushers. Yun ang ginagamit ko pang pack, and talagang mas kontrolado ko. Tapos, yung size niya is perfect for Asian face. Kasi ang kadalasan kong mali pag nagbi-makeup is masyadong kalat yung aking blush. As in, lumalaki lalong tingnan yung pisngi ko kasi yung placement ko ng blush masyadong malapad yung coverage. So with this one, I can control kung saan ko lang talaga siya ilalagay. And basta ang ganda-ganda niya, para siyang, alam niyo yung nagmimimik ng finger natin na ganyan.
Ayan siya. So, 101 yung mas malaki, 106 yung mas maliit, but almost similar. Kaya iba yung handle nito is because it's a collaboration from one YouTuber. It's the A506. Ito naman, parang minimimic niya talaga yung finger. As in, ayan siya. And I mostly use this for the under eyes or for when I spot conceal yung mga acne marks. Pansin ko kasi whenever I use brushes, pagka nagagamit ako for spot concealing, mas maganda yung coverage niya, mas concentrated siya kung saan ko kailangan. Kasi pag ang ginagamit ko sponge, kumakalat yung concealer, mas nababawasan yung coverage. Tap, tap, tap lang muna, tapos yung pinakagilid niya, ibe-blend ko with my sponge. Na ipapakita ko mamaya, not so affordable, medyo pricey sila, and sa sobrang gusto ko at laging nagagamit. Meron akong isang na-damage na, ayan, no, parang nag-crack. Siguro sa tubig to, kasi madalas ko silang i-wash. So, yun lang siguro ang ima-mind ninyo. But actually, okay naman yung iba. Walang nangangalawang na ferrule ba yung tawag dito. Maybe it's because of the way I wash. Gusto ko kasi sobrang anong-ano talaga. Linis na linis. And I never do yung ginagawa ko before na 2 beses kong ginagamit o 3. Minsan, 1 buwan bago ko i-wash. Ito talaga, kada gamit, wash sila. Hindi ganun kaganda para sa brushes, pero maganda sa balat. So, for the sponges, of course, alam nyo naman, ang matagal kong ginagamit is yung ating all-covered na air blender sponges. But again, since we have rebranded, nililipat namin lahat sa Arcadia. And we have new colors, Arcadia colors. So, ito yung ginamit ko kanina na sponge. This is the Arcadia Beauty Air Blender Sponge, and Arcadia na yung nakalagay dyan. And it will come in 3 colors. We have pink, we have lavender, and then we have powder blue. Kasi yung iba nagre-request na sana ate, hindi na black yung gamitin ninyo. Kasi pag black, hindi daw nila gaanong nakikita yung dumi. So, syempre, pag mas may lighter color, mas kita ang dumi, pero pag maglilinis, yun yung kagandahan. Mas mabilis mo siyang matatarget. So, ang cute ng mga colors niya, this will be coming out in July. So, abangan nyo yan, guys. And siguro i-include ko na lang sa aking mga videos whenever it's available na. But another thing that I'm wearing today that will come out in July sa Arcadia Beauty, siningit ko na, nandito na rin lang tayo, is this one. So, you can have your guess. Joke lang. So, this is not the final packaging yet, but this is what I used on my lips and on my cheeks today. Kaso, sa cheeks, gumamit ako ng brush. Kasi hindi ko talaga bet yung ilalagay ko diretso sa cheeks ko na ganyan. And to be honest guys, even though this is a lip and cheek product, I rarely use one thing for my lips and cheeks talaga dahil I have acne-prone skin. So, ang ginagawa ko, pag meron talaga ako nagustuhan lip and cheek product, I have 2 pieces of the same product, nilalagyan ko yung isa na lips. Tapos, yung walang nakasulat na lips, yun yung ginagamit ko sa cheeks. But since this is a prototype and I have no choice kasi isang peraso lang ito, of course, I have to give the other ones to my team para matry din nila. For my lips, nilalagay ko siya ng diretso. And for now, sa ngayon lang, I use a brush. So, ang ginagawa ko, ayan, kumukuha ako ng ganyan, tapos saka ko siya ina-apply. And guys, pag ito ang ginamit ninyo, buong day talaga ito. Alam nyo, pag naghihilamos ako, nakakatawa. After ko maghilamos, natanggal na yung base ko. Pero ito guys, ay meron pang konting tint na natitira. So, kailangan ko talagang mag-double wash. Although, I really do double wash ng face. Pag ito kasi, nilagay ko diretso on my cheeks, mas mahirap siyang i-blend because of the nature ng product. Since it's a jelly na relative to water, di ba minsan ang water tint pag nilalagay, nagpapatchy agad. So, sa akin, para hindi ma-disrupt yung base ko at hindi ko naiisipin yon, alam nyo, gumamit na lang kayo ng brush. Kaysa sa iganyan nyo pa, tapos gaganon nyo pa yung kamay nyo, magdudumi pa yung likod ng kamay nyo. Sobrang long-lasting, and look, wala talaga. As in, wala siyang transfer. But if you're going to compare lang with other lip and cheek tints sa market, just to manage your expectations, sa umpisa mo nang lagay, hindi lang siya ganyan ka-pigmented. So, you do have to build this up. So, it's the same thing with their blushers, kasi ang uso sa Korea ngayon, habang tumatagal na naglalagay ka, mas tumitingkad siya. Kaysa sa yung unang lagay mo, super pigmented, hindi mo na makontrol. Throughout the day na nagre-reapply ka, pa-intense siya ng pa-intense. And this is Arcadia Beauty's top to toe wash in the scent Fresh Dew. You might have seen this from my vlogs, but this is the first ever 9-free formula in the Philippines and the first ever adult top to toe wash in the local market. And guys, sobrang laki ng iniba ng bath routine ko because of this one. Na-realize ko na hindi naman pala talaga ako matagal lumigo. Marami lang akong keme sa loob ng CR. Since this is a top to toe, explain ko lang na mabilisan. Pwede mo siyang gamitin for your hair, for your face, and for your body. So sa face, gustong-gusto ko to kasi kaya rin niya magtanggal ng makeup. But again, I do double washing ng face. For my hair naman,
one, I use this every other day. Nagsisingit kasi ako ng pang-dandruff na treatment. But for my body, every single day, I use this with the loofah. Napakabilis gamitin. It is exfoliating as well as moisturizing at the same time. And bihira ka makahanap ng body wash na number 1, matipid gamitin. And number 2, hindi ganun ka-drying. Kadalasan kasi pag matipid gamitin, sobrang bula, napaka-drying ng kanilang mga washes. Ito, hindi. Kahit matipid siyang gamitin, it's not too drying. But of course, lately, I've been training myself to use body lotion kasi syempre hindi naman na tayo bumabata. Yun lang, mabilis lang. Kasi mabilis lang din talaga itong gamitin. Siningit ko lang din dito. For all of the links pala, I'll be putting them in the info box below. For scents, one that I have discovered nung nilaunch siya, this is Jo Malone's English Pear and Sweet Pea. Kasi yung pinakauna kong scent na nagustuhan sa kanila is Freesia. But they went ahead and made another variation in Sweet Pea. Iniisip ko nga na baka masyado na tong fruity o di kaya parang masyado na sa Sweet Pea. Hindi naman, parang for me ha. Ay, anak ko! Nagre-record si Mommy, come here. Ayan, na-interrupt. Basta guys, hindi ako magaling mag-describe. Ayan siya. Ayan na, may kasama na akong gumawa ng video. Kakagising lang dito. Ang dami pang ilaw, Alexei. Hindi siya makamulat. Ang dami kasi talagang ilaw dito, studio lights. Can Mommy finish her video first and then we play later? Nagsimula kasi akong gumawa ng video, kakatulog-tulog lang niya. So, medyo natagalan kasi nag-makeup pa si Mommy, nagising na, hindi pa rin tapos si Mommy. Okay, I will finish this one first, okay? And then we'll play para mabilis na si Mommy. Ayaw pa niyang umalis, nandito sa harapan ko. Diyan ka muna, anak. Dito ko sa Pilipinas binili yung Jo Malone na yun kasi nung nag-launch siya, saktong wala kaming alis. When I heard that they're going to launch that one, talagang skinedule ko ang pagpunta sa store nila dahil ako ay fan of the English Pear and Freesia, so I might as well try that one. At buti na lang tinry ko dahil for now, kahit medyo kaka-launch pa lang niya, nakadalawang bote na ako. Is it more long-lasting than the Freesia version? I feel like so. Na parang mas nagtatagal siya sa akin o siguro baka mas compatible itong scent na ito dun sa aking mga body oils kasi sabi nila, ang pabango daw talaga depende sa affinity niya with your body oils or with your body chemistry. Now we're moving on to gadgets. Tapos na ako sa beauty. So, ay hindi, wait lang. Meron pa pala. From a local brand, wait lang. Ay, ito. Talagang dapat kasama ito sa video na to. Thank you to Strokes for always sending me PR kahit hindi naman ako actively nagre-review. But I have been loving their brow products kasi doon naman talaga sila nakilala. So, I have 2 items from them. The first one is the Strokes Brow Sculptor Duo. This is their pencil na pang-brows. So, maliit yung pinaka, tip. Tapos, ang gusto ko rin, maliit din yung kanyang brush. So, kahit maliit naman siya at makapalang kilay ko, kaya niya yung hanggang ilalim ng brow. What I like about these, number 1, ang gaganda ng shade selection nila. Very natural tingnan. I use deep brown, tsaka may isa pa akong shade na ginagamit na naitapon ko kasi nalaglag ko siya. Yun lang pala guys. Nalaglag ko siya. Siyempre, naputol yung aking pinaka-pencil. So, yun lang. Ingatan nyo lang. Ganun naman kasi talaga when it comes sa mga ganitong klase ng pencil, siyempre pag nipis niyan, pag nahuhulog yan, ganun talaga. Diba? Kasalanan mo yan sis, nahulog mo eh. But I like the packaging. They feel hefty. Mabigat sila para sa brow products. It feels very premium. Now, the other one is Strokes Brow Painter in the shade Ash Brown. Ito naman is yung felt tip nila na pang brows. So, ano yung pinagkaiba ng dalawa na to for me? So, if I have my brows well-groomed, yung bagong groom lang tas hindi magulo, I use yung pencil kasi maganda pa yung outline yan. So, talagang konting filling in lang yung mga bald spots. Pero pag sobrang gulo na talaga, yung sobrang bushy, na kailangan ko na lang i-embrace na, okay, bushy brows na muna tayo, hindi muna tayo yung parang well-groomed na itsura. I use the brow painter. Ito kasi, since diba bushy na yan, I draw hair like Strokes na lang. Talagang sinasabayan ko na lang yung pagka-bushy niya. What are you doing? Nagpupupi. Okay, sige anak, nang ka muna. At nagpupi na ang anak ko sa likod. Sige anak, kaya mo yun. So, I would just like to commend Strokes. Talagang, kahit ang dami nilang nalabas, yung brow products talaga nila, ito talaga, itong kanilang bread and butter. Finally, we can move on to the gadgets category. Alam kong marami naghihintay ng reviews ko dito kasi nung in-upload ko na bumili ako nito, ang dami nagtatanong, sulit daw ba? Hindi ako makasagot agad kasi hindi ko pa naman siya natatry ng gusto. And as of now, this has been the only vlogging camera that I use. Alam nyo, sa nanay,
Baka hindi ko napapansin na record ako dito ng record, tas rinig na rinig nyo pala yung pag-ire ng anak ko. So, pasensya na ako, may mga ganong moments kanina. Dire-diretso ako mag-record kasi pagkatapos nito at nahugasan na ito, tatakbo na to. So, kailangan makatakbo na din ako. But as I was saying, I got the DJI Osmo Pocket 3 in the Creator Combo ba yung tawag doon. Yung Creator Combo kasi, meron siyang mga accessories na kasama na hindi kasama sa hindi Creator Combo. Of course, we have the gadget itself, tapos meron siyang kasama na wide-angle lens na magnetic dito sa kanyang casing. We also have this microphone na napakaganda ng pagsisync niya. Once you open your camera and you open your microphone, automatic sync. Ang ganda rin kasi pwede mo siyang ipin, pero meron din siyang magnet dito na pwede mong i-magnet sa loob ng damit mo. Tapos para sure na hindi mo maiiwan, meron pa siyang area kung saan mo pwedeng i-clip yan dyan. Ang galing na nag-isip nito. Pwede siyang vertical form ng video. Pwede rin naman pahiga. But ako, I use this one for my vlog. So, pag ganyan ko siya ginagamit. Ayan, nag-on na siya. It also comes with yung pinaka-extra battery niya. Extra battery na pwede mo sa kanyang ilagay na ganyan. And, ito naman is a tripod. So, lalagay mo lang siya na screw na kaganyan. Tapos pag inopen mo, ayan, nagre-record na siya. So kung iharap ko sa akin, ayan. Sobrang ganda for a creator na may anak na hawak. Kasi pag ang hawak ko ay yung regular camera ko, baka maging masyadong shaky o di kaya magsiset up ako ng separate tripod. Ang ganda lang na pag daladala ko to, itatayo ko lang siya dyan sa table habang kumakain kami o may ginagawa kami na anak ko, makakapag-record na ako. Actually, marami pa siyang features na hindi ko pa nakakalkal, but I use this for my regular vlogs. Pagka ganito sit-down videos, I use my bigger cameras. I use a Canon R5 and then yung mga malalaking lens. Pero pag daily vlogs lang, ito, and my cellphone. Alam nyo ba, grabe, for the iPhone 15, parang 50-50 sila sa vlog ko. Yun na talaga ang reality ngayon since hindi ko kaya magdala ng sobrang laking camera. Mas pipiliin kong buhatin yung anak ko kaysa mag-record ng aking vlog. But these two things have made vlogging very easy for a mom like me. The only thing na nakita ko sa kanya na hindi ko nagustuhan, battery life is also good. Quality is nice. Lalo na pag naka-microphone ka, ang ganda ng sound ng microphone niya. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga is halimbawa, meron kang moment na need mo nang i-record, lalo na if it involves a kid. Syempre, makulit yan. Pag binut mo siya, makikita nyo, ito ha, wala siyang pauses. I-on ko na, the way to turn this on is, yan lang. P. O, ayan, diba? Hindi mo siya agad mapipress ng record. Kahit pa pagka-slide mo, tas press mo yung record, hindi siya magre-record agad. So, it needs few seconds to boot up. Unlike yung mga smaller cameras like yung mga G7X, yung Canon ko na isa. Maganda rin yun, guys. Pero quality-wise, ha? Quality-wise, if I am to pick between these two, mas maganda yung sa DJI and mas stable yung DJI. Syempre kasi, di ba, gimbal camera yan. Pero pagka may mga moment na mabilisan, wala na. Talo na siya nung Canon. Kasi itong Canon, pagka boot mo, start ka na ng record agad. Ito, maiiwan ka ng moment. Sa akin lang naman yun, mapapansin yun pag madalas na kayo nagva-vlog na parang makukumpara mo yung pagbubut ng camera. And it's very essential because if you want to catch a moment, this will take few seconds pa before you can record. Yun lang naman. So, marami akong namimiss na moments na, ay, tapos nang mangyari because it involves my kid. So, kung ikaw naman ay talagang curated ang content, magugustuhan mo to. Kasi syempre, magsiset up ka muna, ganyan. Meron kang time to boot your camera. But if it's ordinary mga moments, yung lang. But I've been really loving this one. For me, for the price, sulit na sulit. Oh, ito. I cannot imagine myself na recommending a hair tool na pang blow dry ng buhok kasi hindi ako mahilig mag blow dry, guys, ng buhok. But this has been heaven sent. Para siyang pinagsama na plancha and blow dryer sa isang tool lang. And ako kasi, guys, bagsak talaga yung buhok ko. So, ayaw ko nung itsura na sobrang planchado na parang wala ng volume yung buhok. Bagsak na siya tapos lalo pang ninipis tingnan. Eh, hindi naman ganun kakapal yung buhok ko. Pagka naman blow dry, hindi ako marunong yung magbo-blow dry tas may isang brush na hawak sa kabila para hindi synchronize yung kamay ko. Ito removes the need for a brush while drying your hair kasi literal na isisingit mo lang siya dito. Tapos, ayan, magdadry na siya. So, parang napaplan siya na hindi ganun ka-flat, pero nadadry din at the same time. Hindi ko palang natatry na, alam niyo yun, parang style lang medyo pa-curve yung dulo kasi nga maikli pa yung buhok ko. But today, I use this one, kaya maayos tingnan yung buhok ko. Sobrang love na love ko to. I can dry my hair, since manipis lang naman yan, in maybe 10 minutes, tapos ko nang gawin yung buo kong buhok. But this one is yung limited edition that I got in Korea, but it works the same like yung regular na Dyson Air Straight.
Hindi ko lang sure guys, pag sobrang curly ng buhok, if this can really straight out your hair. Ang ayoko lang sa kanya is napakalaki nitong kanyang plug. So, hindi ko alam kung Korea version lang ba yung may malaking plug na yan. Oh, but a nice feature for this one, if hindi mo siya kailangang gamitin, pagka inilapag mo siya, after a few seconds, mamamatay siya. Hindi naman fully turned off, pero para magpapahinga yung Dyson mo, tapos tatahimik. Ang galing lang. Lately, I have been using this quite a lot, and sana hindi siya makadry ng buhok, kasi so far, wala pa naman ako nakikita. Also, one of the things na madalas itanong sa akin is about this ring. This is an Oura ring. This one measures my sleep, my stress level, and how ready I am for the day. I've had this one for more than a year now, and medyo meron ng wear and tear na makikita, but I got the Gen 3 ata ito. Basta yung latest version. They even have a collaboration with Gucci na Oura, but okay lang sa akin yung ganito. I got the smallest size 6, kaso nung ako ay pumayat, ayun pala, nakasulat Oura Gen 3 size 6. Even though this is size 6, since pumayat nga ako, dati dito ko siya nilalagay. Ngayon, hindi ko na siya malagay dito sa may ring finger kasi mahuhulog talaga siya. As in, ayan, hindi pa masyadong galaw yun. So, ngayon, nilalagay ko siya dito sa pinaka-gitna. And if you're playing sports, o di kaya meron kayong mga activities na gusto nyo, medyo free yung kamay ninyo, since it is quite bulky, ako tinatanggal ko to pag nag-golf. So, sayang kasi nagme-measure siya ng stress levels. Pero yun lang naman yung moment na tinatanggal ko siya. But wala na akong choice since ito yung pinaka-maliit. Kasi dati, maganda talaga yung fit niya sa akin. Sobrang sakto. Ngayon lang is, ayan na siya. But I can still use this one. It functions the same. Yung sleep mo, i-analyze niya. So, meron kasing tinatawag na deep sleep, light sleep, REM, and sasabihin din niya kung dapat sa whole duration, kunyari nakatulog ka na 8 hours, ilang percent ba dapat doon yung nasa deep sleep para masabi na quality sleep yung makuha mo. Ilang minutes ba dapat bago ka mag-fall asleep? Kasi pag masyadong mabilis, ibig sabihin, sobrang pagod ka. Pag masyado namang matagal, ibig sabihin, hindi mo na-spend yung iyong energy throughout the day. I do have a code for this one, but remember guys, I am not sponsored by Oura. I purchased this with my own money, and this has really helped me a lot because alam ko ang trigger ko for my anxiety is the lack of sleep. So ako, ganun ka-importante sa akin to be able to measure sleep. But you know what? I've been better at this one kasi minsan kasi pagka hindi ako nakakatulog dun sa oras na kailangan ng katawan ko, bago pa lang ako umalis ng bahay, iniisip ko na, shucks, parang kulang yung tulog ko. Kaya ko ba yung ganitong activities for the day? Huwag din naman kayo masyadong magre-rely with the ring, okay? So this is only a guide that will tell you na, oh, lately, nakikita mo sa calendar mo, puro mga crowns. Pag na-achieve mo kasi yung magandang tulog, may crown na ibibigay sa'yo for the day. O, lately, ang ganda ng tulog ko, so I can do more activities. You can adjust your schedule accordingly by how much rest you are getting. Mas nasa schedule sila na maganda, but huwag kayong magre-rely lang doon sa app, okay? Sometimes kasi, kahit kulang ang tulog mo, if you're a mom, or if you have too much activities o trabaho, hindi mo maiiwasan yan. So, the app is only a guide. But again, I do have the code if you are looking for one. Nasa info box below siya. But remember na after mong bayaran to, meron ka pang babayaran na monthly subscription for you to be able to use the app. And kailangan mo yun kasi hindi mo makukuha yung measurements if you do not use the app. So first and foremost, isa sa mga questions na nare-receive ko talaga ay ano daw ang casing ko. So it started from, tinabi ko yun eh. So it started with this casing and it's a pop socket case, as in the brand na pop socket na may pop socket. Tapos gustong-gusto ko to kasi match ito dun sa aking tumbler na ipapakita mamaya na may magnetic na ring where I can use it as a stand, as a tripod. So ayan, naibabalik siya na ganyan. Very seamless kasi again, this is from the same brand. So magkasama ko siyang binili. Ang ganda ng kulay nito, para siyang puti na nagpa-purplish. But the only thing is when I wore a black na skirt, hindi ko alam kung bakit. Parang nagmamansya yung black ko na skirt. Tapos umitim itong gilid ng aking casing. Pero bago nangyari yun, matagal eh. Feeling ko it's really just from the skirt. Sobrang matibay. Nabother lang ako kasi ang itim na nito. Kaya, bumili ako ng isang case. Ang cute din ito guys. So, it's the same thing. Pop socket din siya na ganyan. Tapos, ginagamit ko pa rin dun sa aking tumbler. Hindi nga lang siya super nipis katulad nung iba, but at least it's not too bulky kasi may ibang mga cases na masyado nang kumakapal yung cellphone. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung medyo may nipis pa, pero may protection pa rin na naibibigay. Wala akong tempered glass. Ilang beses nababagsak ang cellphone ko because I have a toddler. Pero protected naman niya yung cellphone ko. Pakita ko na rin yung tumbler. Habang kinukuha ang tumbler ko, wag na lang natin munang pansinin ang bata sa gilid ko. It's okay, it's okay. Pwede kang pumupi dyan. Dito ka lang sa tabi ni Mami. Mami is okay.
Okay, dito ka lang. So this is what I'm talking about. This is my Rhino Shield na tumbler and so far, so good. Sa sobrang gusto ko ito, binilan ko rin yung asawa ko ng ganito. Ang alam ko, you have an option whether to get the straw or not, but it's your regular tumbler only with the feature of this one. Ayan. So ito guys ay magnetic and yung sinasabi ko kanina sa cellphone, pakita ko lang. Didikit talaga yan. Ayan. At hindi talaga siya mahuhulog. Ayan. Not unless yung ibalibag mo talaga na i-ano, pero ayan o, hindi naman. Very matibay yung kanyang pagka-magnetic, pwede rin ganyan. Gustong-gusto ko to pag nag-golf kami, tas nagre-record kami ng asawa ko kasi kailangan mo makita kung paano yung swing mo para ma-fix mo siya. And as well as pag kumakain ako, nanonood ako ng mga mukbang, ayan yung mga ginagawa ko. Syempre, dahil ito ay tumbler, pag-usapan natin kung gaano tumatagal ang tubig. Sobrang tumatagal talaga yung ice niya. Mahilig kasi talaga ako sa malamig na tubig. So far, so good. Hindi siya nagli-leak kahit anong posisyon. Basta kailangan pag winawash mo siya, maibalik mo lang yung kanyang pinaka rubber gasket ba yung tawag doon ng maayos kasi pag hindi mo na ibalik ng maayos yan, isang beses nag-leak, kala ko nasira yun pala. Hindi ko lang naayos yung pagkakalagay ng rubber. The straw is also replaceable pagka, syempre, yung mga straw dumidilaw yan. But so far, hindi pa naman. Siguro I've had this for more than half a year now or 8 months, mga ganyan. Okay naman siya. And pag nilalapag ko siya, hindi siya maingay ilapag kasi rubber din yung ilalim niya na ganyan. Yung mga maliliit na detail na ganyan. Ilang beses ko na rin tong nabagsak. Yes, na-dent ko. Pero alam nyo, para sa bagsak, akala ko sobrang dented na talaga siya. Kasi pag ginawa ko yun sa ibang tumbler ko, sure ko, malalim yung dent. Ito, parang meron, pero yun yung pinakamalakas na bagsak niya. Sobrang liit ng dent. So, feeling ko ang tibay-tibay niya. And kahit siya ay color, hindi naman siya white na white eh. Ano ba tawag dito? Off-white. Di ba minsan, pag manipis lang yung paint, natatanggal agad pag nagagasgasan. So far, so good. Malinis siyang tingnan. Hindi siya dikitin ng dumi. Medyo may kabigatan nga lang ito kahit wala siyang laman. So, kung sa mahihilig na magagaan na tumblers, this is not for you. Yun lang ang only downside na nakita ko sa kanya. But ito ay medyo mahirap orderin. Sa Shopee ko siya binili from a reseller. So, medyo pricey din talaga kasi sa reseller. Ay, hindi pala. Kahit hindi pala sa reseller, nasa 3,000 pesos din to. So, yan. But mine is in this color and then sa asawa ko ay kulay itim. Nako, ito, isa rin sa madalas na natatanong sa akin, saan ko daw ba binibili itong cords na madalas kong suotin? This one is from Reese's and medyo may price nga lang siya. I have them in almost all colors. Isa lang ata ang wala ako. Ay, hindi, dalawa. Yung blue tsaka yung green. Kasi walang size doon sa pinagbilihan ko, which is yung kanilang podium na kiosk. So, co-ord siya. It's terry na fabric. Ayan. Terry yung parang towel pag maliligo ka. Halimbawa, nasa bahay lang ako, pero parang lalabas kami, pero hindi pa sure kung lalabas kami. Ito ang sinusuot ko. So, semi pangbahay ko siya, house clothes. And kahit nakailang laban na to, sobrang daming labanan nito, guys. Maganda pa naman yung quality niya, and it comes with a short. Kaya nga lang, even the smallest one in size 1 is quite big na for me. Para sa akin, malaki yung sizing niya. But I can't do anything about it. This is already the smallest. I think I have it in this pink. I have it in yung darker pink, tapos brown, tapos blue. Ang wala lang ako is yung sky blue and then the green one. Pwede nyo siyang bilihin separately, hindi siya sabay binibili. Every time I will wear this, I get so many questions kung saan ko daw ito binibili. Another question na madalas ko nakukuha, saan ko daw binibili yung mga tank tops ko. So I'm going to show you different tank tops dito sa video na to. First off is from Editor's Market. So ano ba to? Hindi ko alam kung ano to eh, crop sa iba. Kasi sa akin hindi siya crop kasi maliit ako. So I have it in black, gray, and then white. Kasi pag may nagugustuhan ako, I just buy them in different colorways. And kahit nakailang laban na din siya, okay naman. Hindi naman siya lumalaki o lumiliit. Ayan, yung isa sa mga sinusuot ko. I just do not know if this is still available o kung present pa ito sa collection nila. But hopefully, they'll restock and do more colors because I really like the fabric and it's ribbed. So, medyo may stretch siya. My other tank tops are from Alo. And gusto ko rin to kasi walang brand. Sobrang simple lang. Actually, meron palang brand. Nandito lang sa likod. Maliit lang na Alo. This one I have in white and black.
But as compared to the Editor's Market one, ito is mas stretchy siya. Mas makapal din yung tela niya. Itong mga tank tops na to, hindi ko sila pinang-aalis lang. Pambahay na rin sila. My size for both is in XS. Ayan. Next, from my skirts, ito talaga yung mga tipong pambahay ko. Na pagka biglang may golf, ayan, magpapalit lang ako ng pantaas. The best that I have tried, meron akong galing TikTok, meron akong galing Lululemon. The best that I have tried is really from Alo. So this is yung harapan. Tapos, ito yung likod. Medyo may ganyan siyang design sa likod and yung brand is nasa likod din. But this is a skirt. So, meron siyang shorts sa loob na ganyan. And kahit anong galaw mo, walang makikita. Kasi you are super duper safe. And like the tank top, this is very, very stretchy. Ang size ko is in XS as well. Ito rin, nakailang laban na to, pero parang walang nagbago. So, medyo may kamahalan yung sa Alo. Para din siya mga Lululemon ganyan. Kaya lang, for me ha, even better than Lululemon. Si Lululemon kasi I discovered that one way back 2013, yung kaadikan ko sa Lululemon. Hindi pa ako nag-YouTube noon. Tapos bago ako nagsimula ng YouTube, yun yung mga times na sawa na ako sa Lululemon na sinusuot ko naman is mga Uniqlo na mga sando. Actually maganda rin yung tank na yun, kaso nga ngayon malaki na siya, yung small niya ay malaki for me. But lately I've been into Alo. Mas maganda yung quality niya. I also have it in white. Paisa-isa ko to guys binibili ha. Halimbawa bibili lang ako in white, tapos pagka nalabahan na, saka ako bibili nung isa pang kulay pag maganda yung quality. Yun ang mga suot ko lately. At sabi nga ng asawa ko ay parang minanifest ko daw yung golf. Kasi yung mga suot ko na pambahay ay diretso sa golf pwede na daw. But for my footwear, ang kadalasan kong suot ay Crocs or di kaya yung Hermes na cheap. Cheap nga ba yung ano nun, yung name niya? Di ko alam kung paano siya i-pronounce pero para siyang cheapre yung sulat niya. I have it in white, black, and then I have a shearling one but yung pinakagamit talaga is the white one as in gasgas na yung baba. So, hindi ko alam kung bibili pa ba ako na isa pa uling ganun. Kasi ako, pagka may gusto talaga ako, pag nasisira ako, bibili ulit ako ng pareho na ganun. Hindi ko alam kung bakit. Kasi gamit na gamit ko, gusto ko lagi siyang nandyan lang. I am in the size 36 and sa lahat ng binili ko, yung white and black is okay, yung regular leather. But then, yung shearling, sana hindi ko na lang binili kasi hindi ko mabili siyang maluma. Nandito yung shearling ko eh. Yung white and black is parang kahit saan mo dalahin. Semi nababasa pa yun guys. For my Crocs naman, I have two Croc designs. Yung isa is yung regular lang na clogs and then the other one is yung mas mataas. Yung mas mataas I think is called Crush. The only thing is that minsan semi nadadapa ako pag yun ang suot ko dahil may kataasan siya. Tapos halimbawa may daladala kang bata, may hawak-hawak kang bata. So pag alam ko na mas matindi yung lakaran ko, yung flat na version lang na white ng Crocs, yung regular clogs, yun lang yung sinusuot ko. And if you're going to ask me whether I wear socks or not, depende. Kasi pagka may mga biyahe, like matagal kami sa loob ng sasakyan, I do wear socks. Yung socks na mahaba. Basta yung socks na medyo mahaba, tapos saka ko sinusuot yung Crocs ko. Pero pag halimbawa, dito lang sa gilid, hindi na ako nagme-medyas kasi naiinitan ako. Sabi daw ng mga kabataan ngayon, ang tamang pag-wear daw ng Crocs ay kailangan ay may medyas. So, depende talaga sa'yo. Ako, hindi ko siya wini-wear lagi na may medyas. This is the Yuki Bear Sniffly Nose Room Spray, which is also an antibacterial spray. Sobrang bango lang nalaga nito. Para siyang candy na mint na matamis yung amoy, pero hindi overly sweet. And maganda siya pag meron kayong ubo, sipon. Actually, kahit hindi nga may ubo, sipon, sinispray lang namin siya sa may bed, sa may space. Tapos, ang bango-bango niya pag natutulog. And good thing that it's also okay for the kids. Kasi actually guys, alam ko, pambata talaga ito. Ginagamit ko lang din. So, katulad niyan, bibili ako ngayon yung set of 3 na. Dati kasi pa isa-isa lang yung bili ko. But since nakakaubos talaga kami, that's it for my current obsessions. Hopefully, meron kayong makukuha dito or may nasagot akong question na mga madalas yung nakikita sa akin gamitin na hindi ko na-share sa stories kasi hindi ako masipag mag-share ng mga links. If I have missed anything na madalas yung makita sa akin and you really wanna know kung ano yan, let me know in the comment section below. Maraming salamat sa panonood and see you on my next videos. Bye-bye!